Number 2, ano matalinong hakbang na iyong gagawin ngayong taon na ito? Number 1, grasp God's Word. Number 2, rely on God's promises. Magtiwala ka at manampalataya sa pangako ng Diyos. Sabi sa Mateo 2:3-6 na marinig ni Herodes ang mga bagay na ito, naligalig siya at ang lahat ng mga tao sa Jerusalem. Tinipo niya ang lahat ng mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan ng mga tao. Tinanong niya sa kanila kung saan ipapanganak ang Mesiyas. Sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga gobernador ng Juda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang pinuno na siyang mamumuno sa aking bayang Israel. Narealize ko yung mga lalaking pantas ay hindi lang nila alam yung nakasulat sa Bible na mga pangako ng Diyos. Kung hindi, pinaniwalaan din nila ito na darating ang hari. Naniwala sila na manggagaling ito sa Bethlehem. Naniwala sila na siya ang magliligtas sa mga tao sa kanilang kasalanan. Narealize ko na napakita nila sa Diyos yung kanilang pananampalataya. Nung nakita nila yung kakaibang bituin, ay agad silang umalis upang puntahan ito. Hindi sinabi sa talata na mayroong mga anghel ang kumausap sa kanila. Wala ring sinabi sa talata na kinausap sila ng Panginoong Hesus at inimbitahan. Anong meron lang? Ang meron lang sila ay yung pinanghahawakan nilang kaalaman sa Biblia at pinanampalatayanan nila ito. Now, ang tanong, bakit yung mga pinunong saserdote at ang mga guro ng kautusan ay hindi hinanap ang Mesaya? Meron din naman silang Bible. Hawak din nila ang salita ng Diyos. Parehas din nilang alam yung propesiya. In fact, yung mga guro ang nagsabi kay Herod sa Bethlehem na matatagpuan ang Mesaya. Parehas silang may kaalaman sa salita ng Diyos. Yung mga lalaking pantas, pinunong saserdote at mga guro ng kautusan. Pero anong kaibahan ng mga pantas? Ang kaibahan nila ay pananampalataya. Yung mga punong saserdote at mga guro ng kautusan ay walang faith. Pero itong mga wise men ay merong faith sa pangako ng Diyos at sa salita ng Diyos. Yung mga punong saserdote at mga guro ng kautusan, alam na alam nila yung Bible. In fact, memorize nila ito. Kaya lang, wala silang faith. Pero itong mga wise men ay merong faith sa pangako ng Diyos at sa salita ng Diyos. They rely on God's promises. Kaya kaibigan, ang totoong wisdom ay hindi yung marami kang na-memorize na verse at magaling kang makipagdebate. Hindi yun. Ang totoong wisdom ay meron kang faith at sinusunod mo yung nakasulat sa Bible. Sinusunod mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. Kaya nga kaibigan, anong pinaniniwalaan mo? Nakikita ba ito sa iyong kinikilos? Nung hindi ko pa kilala ang Panginoong Hesus, sabi ko noon, alam mo namang mahal kita, Lord eh. Nananampalataya naman ako sa Diyos. Kaya lang hindi ito nakikita sa araw-araw kong buhay. Kaya hindi ko masasabing ito ang totoong pananampalataya. Ni hindi nga ako excited na makausap siya at magbasa ng Bible. Ni hindi nga siya kasama sa mga desisyon ko. Hindi siya ang nagde-decide sa mga plano ko sa buhay. Pero sinasabi ko na mahal ko siya. Kasi nagsisimba naman ako at nakakarinig ng sermon. Narealize ko nung nakilala ko ng Panginoong Hesus na hindi pala sa sinasabi ko makikita yung pananampalataya at pagmamahal ko sa Diyos kung hindi sa aking ginagawa. Kaibigan, ang lahat ng kaalaman dito sa mundong ito ay hindi natin mapapakinabangan hanggat hindi natin ito inaaksyonan. Hanggat hindi tayo humahakbang na may pananampalataya. Yung mga taong sinasabi ng mundo na matatalino, maraming kaalaman at mga may kaya sa buhay, ay hindi naman sila ang tumanggap sa Panginoong Hesus noong araw. Kung hindi, yung mga taong mga mahihirap at kulang sa mataas na pag-aaral. Pero sa mata ng Diyos, sila yung mga wise. Yung mga religious leaders, noon sobrang abala sa pag-memorize ng mga kautusan at abala sa mga activities ng kanilang relihiyon na hindi na nila napansin na dumating na pala ang tagapagligtas. Nakakalungkot dahil marami din sa atin na nakakaalam kahit papaano na tayong lahat ayon sa Biblia ay makasalanan. At ang kasalanan na ito ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Pero kung mananampalataya tayo sa Panginoong Hesus na siya yung nagbayad ng ating kasalanan sa krus, maliligtas tayo sa kaparusahan ng kasalanan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, ito yung problema. Naririnig natin ito, pero hindi tayo nananampalataya. Maring sinasabi mo, nananampalataya naman ako eh. Kaibigan, paano mo malalaman kung nananampalataya ka talaga? Magbabago ang buhay mo.
Ang buhay mo ay para na sa Panginoong Yesus. Ang buhay mo ay magkakaroon ng bunga hindi lang sa character, kung hindi bunga ng mga kaluluwang nadadala mo sa Panginoong Yesus. Kaya nga wise yung mga lalaking pantas dahil hindi lang nila pinag-aralan ng salita ng Diyos kung hindi sinabuhay pa nila ito. Kaibigan, may pananampalataya ka ba sa salita ng Diyos? Handa ka bang ibigay ang buong buhay mo sa Panginoong Yesus ngayong araw na ito? Baliwala yung impormasyon sa salita ng Diyos kung hindi ka kikilos ngayon. Ang faith ay hindi nasa ulo lang at bibig, kung hindi nasa iyong ginagawa. Kaya nga ang wisdom, kaibigan, ay kapag narinig mo sinabi ng Diyos sa kanyang salita, ay tutugon ka kaagad ng may pananampalataya. Now, imaginein mo ito. Anong magtutulak sa mga lalaking pantas na maglakbay papunta sa Israel na napakalayo? Kaibigan, ito yung faith. Meron kang katiyakan sa pinaniniwalaan mo at dahil doon ay kikilos ka para gawin ang naaayon sa pinaniniwalaan mo. Kung sinasabi mong nananampalataya ka na ang Panginoong Yesus ang Lord at King of Kings, then makikita yun dapat sa buhay mo. Kung sino ang Lord ng iyong time, Lord ng iyong talent, at ng Lord ng iyong treasure. Yung mga pantas, nung nakita nila yung bituin, ay hindi sila nag-aksaya ng panahon at agad silang kumilos. Willing silang mag-take ng risk para makita ang Panginoon. Willing silang iwanan yung safety na nasa bahay ka lang. Willing silang umalis sa kanilang comfort zone. Willing silang humakbang ng may pananampalataya at sambahin ng Panginoon. Imagine mo ito. Anong sasabihin ng mga kaibigan at kapamilya ng mga pantas? Maglalakbay ka ba? Oo. Saan ka pupunta? Hindi ko pa alam, di pa sure. Gaano kalayo? Hindi ko pa rin alam. Gaano ka katagal mawawala? Hindi rin ako sigurado. Grabe no, kahit hindi nila maintindihan o kahit wala silang klarong mapa o logical na calculation o sagot sa mga katanungan sa kanila, ay willing silang kumilos ayon sa pinanampalatayanan nila. Ang faith ay hindi nakabase sa standard ng mundo. Ang faith ay nakabase sa kung sino ang Diyos. Kung siya'y mabuti at siya'y tapat, hindi ka mag-aalangan sumunod kahit hindi mo masyadong maintindihan ang mga nangyayari. Tandaan mo ito, ang kailangan ng Diyos sa iyo ay hindi understanding, kung hindi obedience. Kaya kaibigan, huwag ka masyadong ma-obsess sa maraming plano para kontrolin ang mga bagay-bagay. Magkaroon ka ng peace at makakatulog ka ng mahimbing kung magtitiwala ka na tutulungan ka ng Diyos. Lalo na kung nakikita niya ang iyong pagtitiwala sa pamamagitan ng patuloy mong pagsunod sa kanyang kalooban. Sabi sa Hebrews 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kaibigan, paano mo pinapakita ang pananampalataya mo sa Diyos? Kung nakikita niya ito sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga kinikilos, sa iyong mga desisyon, ay kalulugdan ka niya. Narealize ko kung gusto mong kalugdan ng Diyos, kung gusto mong matuwa sa iyo ang Diyos, ay ipakita mo ang pananampalataya mo na buhay. Ang ibig sabihin ng buhay na pananampalataya ay ito yung pananampalataya na nagbubunga ng gawa. Yung mga pantas, nagbiyahe sila, maaring pagod na sila, maraming gabi sila sa lansangan, naglalakbay at natutulog, maraming araw silang nakababad sa araw, maraming panganib sa daan mula sa mga bandido ang kanilang pinangangambahan. Pero, na-realize ko, sinasabi nila, baliwala itong pagod natin dahil isang araw makikita natin ang Panginoong Yesus. Maaring sumuko ang ibang tao pero ako hahanapin ko pa rin ang Panginoong Yesus. Maaring yung asawa ko ayaw niyang hanapin ang Panginoong Yesus, ako tutuloy pa rin. Yung magulang ko na tinakwil ako pero ako tutuloy pa rin. Maaring nakakapagod mag-serve pero tutuloy pa rin ako. Maaring nadidisappoint ka dahil isa na lang ang uma-attend sa D-group member mo pero sasabihin mo, Lord, tuloy pa rin ako. Maaring sinasabi mo, baka i-reject niya ako pero tuloy pa rin ako sa pagbabahagi ng mabuting balita sa Kanya. Dahil nananampalataya ako na sasamahan ako ng Panginoong Yesus. Now, kaibigan, bakit kailangan mo magtuloy? Dahil hindi ka bibiguin ng Diyos. Ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. May 7, nang natapos ang paglilingkod ni Roger sa military at noon ngang siya'y pauwi na. Wala siyang masakyan na bus. Kaya nag-decide siya na mag-hitchhike na lang sa daan. Dala niya yung kanyang mabigat na maleta at uniform. Maya-maya pinara niya yung isang sasakyan. Napakaganda ng kotse na to. Isang black Cadillac. Kaya lang, hindi niya ina-expect na hihintuan siya ng may-ari.
Pero huminto ito at sinakay siya. Nagpakilala yung driver at sinabi niyang papunta siya ng Chicago. Meron akong business doon. Ako ay si Hanover. Habang nag-uusap sila, ramdam ni Roger na isa ding Kristiyano, na gusto ng Diyos na ibahagi niya ang Panginoong Hesus dito sa negosyante na ito. Kaya lang, pinagwawalang bahala niya ito. Hanggang sa 30 minutes na lang, malapit na siya sa kanilang bahay. Sabi ni Roger, it's now or never. Kung hindi, ay wala na akong chance. So naglakas loob si Roger. Sabi niya, Mr. Hanover, meron akong isang bagay na gustong sabihin sa'yo. Pinaliwanag niya kung paano binago ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Pinaliwanag din niya yung paraan kung paano maliligtas. Tapos tinanong ni Roger, gusto niyo po bang tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas? Sumagot si Hanover, sabi niya, oo. Nagulat si Roger dahil sumang-ayon si Hanover at itinabi nito yung kanyang sasakyan. At sila ay nanalangin upang tanggapin ang Panginoong Hesus. And then sabi ni Hanover, ito na yung pinakamaligayang araw sa buhay ko. 5 taon ang nakalipas at nagkaroon ng sariling negosyo si Roger. At pumunta siya sa Chicago at naisipan niyang bisitahin si Hanover kasi nakita niya yung calling card nito na binigay sa kanya. Pagdating doon sa kumpanya nito, hinanap niya si Hanover. Kaya lang ang humarap sa kanya ay ang asawa nito. Tanong nito kay Roger, kilala mo ba yung aking asawa? Sabi ni Roger, oo. Tapos sinabi niya na siya ang nagsakay sa akin papunta sa aking bahay. Sabi ng babae, kailan nangyari yan? Sabi niya, May 7. Nung ako ay umalis na sa military. At kinuwento ni Roger na tumanggap din sa Panginoong Hesus si Hanover. Alam mo, yung asawa ni Hanover ay biglang umiyak. Sabi niya, ilang taong ko nang pinapanalangin ng aking asawa sa kanyang kaligtasan. Akala ko hindi ako dininig ng Diyos. And then sabi ni Roger, nasaan ang iyong asawa? Sabi ng asawa ay patay na si Hanover. Matapos kanyang ibaba sa kotse ay hindi na siya nakabalik sa amin. Akala ko hindi tinupad ng Diyos yung kanyang pangako, pero tinupad niya pala. Iyak nang iyak si Mrs. Hanover dahil kahit siya man ay humintong maglingkod sa Diyos dahil akala nito na hindi tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaibigan, nagdududa ka din ba sa pangako ng Diyos? Manampalataya ka at sumunod sa Kanya. Rely on God's promises dahil hindi siya pwedeng magsinungaling.